Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig Maglabag-labag with evidence mga OFW sa United Kingdom. Naku, eto na. Grabe sila. Nanawagan kay King Charles ng tulong para palayain si Pangulong Duterte sa ICC The Hague. Naku po. Ang tanong, pakikinggan ba ni King Charles ang hinaing ng mga OFW sa United Kingdom? Nag-rally kasi itong mga OFW at naisipan yata nila na hihingi ng tulong kay King Charles na tulungan si Digong, palayain si Digong. Ang tanong, may power ba si King Charles na matulungan si Pangulong Duterte? At ano ba ang latest development ni Pangulong Duterte? May balita dyan si Attorney Harry Roque kasama si ES Bidaldia. So ito muna kabibig ha. Matutulungan kaya si Pangulong Duterte ni King Charles? Pakikinggan kaya ni King Charles ang mga hinaing ng mga OFW? Ito kasi nangyari. I-share ko sa inyo ha ang nabasa ko ha. Ito kasi sa Abante News to mga kabibig. Ito yan Duterte supporters nanawagan sa UK kay King Charles. King Charles, you're honored. Filipino workers serving us with respect. Help Duterte come home. Ito pala ang gusto ng mga OFW sa United Kingdom. Umapila kay King Charles ang taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa United Kingdom upang maibalik sa Pilipinas ang former president. Ayon sa isang taga-suporta, noong si Duterte pa ang Pangulo ng Pilipinas ay nilabanan nito ang korupsyon at droga. Dati raw ay ramdam nilang safe pero hindi na raw ngayon dahil bumalik na niya ang mga drug addict. Tinawag din nila si Pangulong Duterte na the greatest president. Yun ang opinion ng mga OFW sa United Kingdom na gusto na ang tawag dito na hihingi sila ng tulong kay King Charles, mga kamibig. Sana marinig sila ni King Charles. Ano kaya ang pwedeng gawin ni King Charles sa kanilang hinaing? Tutulong ba si King Charles, mga kabig? Yun ang malaking tanong. Kung marinig sila ni King Charles, kasi alam mo naman, hindi natin alam may mga tutubi naman dyan na pwedeng bubulong sa ears ni King Charles na, King Charles, parang maingay ang mga OFW, mga Filipino. May something nangyari sa kanilang former president. Tapos, hihingi sila ng tulong sa inyo na mapalaya, bring home back si Duterte. So, ano ang iyong reaksyon? Mga ganun ba? We don't know kung ano ang plano ng Panginoon sa mga nangyayari ngayon. So, eto mga kabibig, ang nangyaring rally kung saan humihingi ng tulong ng ating mga kapwa OFW na pakinggan sila ni King Charles. So ito kabibig manoorin natin. Ito. The case of our president is not even, he's the honest one, he's the straight one. Who are these people from the ICC just because they're from international court? These kangaroo courts speak for the sovereignty of our nation. Yes. Do you know that when he was the president, he is the greatest president? Do you know that he fight corruption? Corruption and drugs. You know, before, we feel so safe, but now, not anymore. Because the drug addict came back. We are just a normal citizen, normal Filipinos here. We are different groups from where we came from different countries, but mostly Filipinos. But Filipinos that are now suffering because our government's taking the money from the normal people. Yun mga kabibig. Yun ang isinisigaw nila na sana mapakinggan sila ni King Charles, mabigyan sila ng pagkakataon. Posible baka makausap nila or ipatawag sila sa ni King Charles, di ba? We don't know kung ano talaga ang mangyayari kabibig. So yun lang ang hiling ng mga OFW na sana pakinggan sila ni King Charles, na tulungan si Pangulong Duterte na makauwi sa Pilipinas. Ngayon nga sabi ko sa inyo, ano ba ang pwedeng gawin ni King Charles? May maitutulong ba si King Charles sa na
palayain at pabalikin sa Pilipinas si Pangulong Duterte. Kung meron siyang matulong, hindi maganda mga kabibig. Napaka-positibo yan mga kabibig. Kaya nga sabi ng iba, positive lang tayo. Dapat positive ang ating pananaw na maging maayos ito later on. At ito pa mga kabibig, ito na ang kalagayan ni Pangulong Duterte. Kumusta na pala siya mga kabibig? So, merong news si Atty. Harry Roque tungkol sa kalagayan ni Pangulong Duterte. Pakinggan natin siya mga kabibig. Ito na si Atty. Harry Roque. Ito po ang latest update natin sa The Hague, no? Lilinawin ko lang po yung mga lumalabas na report, hindi po magiging abogado ng presidente si VP Sara dahil sa saligang batas natin ay mayroong pagbabawal sa pag-practice ng propesyon. So ang kanyang karapatan. Kasi yung mga iba kasi sabi, baka si VP Sara maging lawyer, hindi po. So binigyan ng linaw ni Atty. Harry Roque na hindi pwede si VP Sara na maging part sa legal counsel ni Pangulong Duterte. Yun po. Sana si Atty. Harry Roque no maging part siya sa legal counsel, no. Po bumisita ay birang anak, no. So ulitin ko po, hindi siya papasok bilang isang abogado. Pero kanina po, alas 9 hanggang alas 10 sa imedya ay nakapasok po at nakabisita si Executive Secretary Medaldea, former Executive Secretary Medaldea, at importante po na malaman ninyo kung anong lagay ng ating presidente. So ES, kamusta po ang ating presidente? Magandang hapon po sa inyong lahat. Okay naman siya. He's in very high spirits. Wow, that's good news. Ano lang siya, naiisip niya mga sumusuporta sa kanya. Nagpapasalamat siya sa inyong lahat. Tuloy niyo lang ang dasal. Isa sa medyo namimiss niya yung kanyang usual na kinakain, yung tuyo, yung munggo, at higit sa lahat, yung piniritong saging. Yun ang nawawala sa kanya. Other than that, he's okay. Pagdasal, keep on praying for him. Maraming salamat po. Gano'ng katagal po yung bisita ninyo? Siguro effectively mga 1 oras lang. Wow, kasi maraming protocol o pagpasok, pero sumusunod tayo sa proseso nila. Ano naman pong itsura ni Presidente Maganda Duterte? naman ang itsura niya. Medyo nakahabol na ng konting tulog. Wow, that's good news. Yun, okay naman. Meron ba siyang mensahe para sa mga nagmamahal sa kanya dito sa buong mundo? Tinanong ko siya niyan. Sabi niya, mahal na mahal ko kayong lahat. At maraming salamat sa lahat ng suporta na binibigay ninyo sa akin at sa aking pamilya. Wow. Okay. So maraming salamat ES. Si ES po ay nagmamadali, nasa baba na kanyang sundo. We will give you the latest update pag meron naman po. Maraming salamat po. From The Hague, Harry Roque po, your spokes. Bye-bye. So yun mga kabibig, ang latest update kay Pangulong Duterte. So hindi na tayo mag-worry so much na may mild stroke ba si Pangulong Duterte or there's something wrong with his health. Hindi po. So galing po kay ES Medaldea na okay na po si Pangulong Duterte, nakatulog ng konti, na-relax na siya, namimiss na yung mga pagkain sa Pilipinas. Of course naman, Pilipino tayo, namimiss talaga natin yung masarap na yung mga paborito nating kakainin, of course. Ganun talaga mga kabibig. On the other hand, mga kabibig, si Atty. Harry Roque, mga kabibig, ay humihiling ng asylum. Humihingi siya ng asylum sa Netherlands. Ang sabi ni Atty. Roque, I am formally announcing that after our meeting today, that I am filing formally an asylum here in the Netherlands. As soon as my application for asylum is received, I do have the right to non-refoulement. Non-refoulement under international law means, number 1, non-deportation until matapos inyang investigasyon if I'm entitled to an asylum status, and number 2, non-prosecution for illegal entry. So yun po muna ang latest news ni Atty. Harry Roque na nagpaplano siyang mag-file ng asylum sa the Netherlands. So sana kung mapagbigyan siya, swerte niya. Kung hindi siya mapagbigyan, kailangan niyang, ano ba tawag doon? Umalis siya sa the Netherlands, maghanap ng ibang lugar. Ay, hindi natin alam kung ano ang kailang mga plano, kabibig. So kaya nga, mag-wait tayo sa mga latest trending news para pag-usapan natin tungkol dito mga kabibig. So sobrang ingay ng Pilipinas ngayon. Ang daming mga rallying nagaganap, mga ganito, mga ganyan. Pero ingat-ingat po tayo kung ano talaga ang katotohanan, di ba? Mahirap naman, di ba mga kabibig? So far mga kabibig, yun lang ating latest trending news. Pero ito si Justice Secretary
Crispin Remulla nang tanungin kung maibabalik pa ba sa Pilipinas si Pang Duterte, ito ang kanyang reply. Ito ang reply ni Remulla kung maibabalik pa ba si Pangulong Duterte sa Pilipinas. So panoorin natin kabibig kung ano ang kanyang reply. May hearings na yun doon eh. Continuing na hearing. I think there's judicial notice that the hearings are ongoing already in The Hague. So, and there is a setting for September 23. So we rely on that. So sir, kahit na maglabas ng desisyon ang SC dun sa mga petitions na pinay, That's speculative. I cannot answer anything speculative at this point. But for you, sir, mahirap nang ibalik, hindi na maibabalik. Ano? It's a done deal. It's Done ano na siya. deal. Tsaka sabi niya na mahaharapin niya yung charges. I think that he has repeated that to all of us. Lahat tayong Pilipino, narinig natin na sinabi sa atin ni dating Pangulong Duterte na haharapin niya ang kahit na anong paratang sa kanya kahit sa ICC. Kaya yun na yun, ando na siya. So it's a done deal already. Yun ang tungo ni Justice Secretary Remulla sa panawagan na maibalik pa ba sa bansa si Pangulong Duterte. So yun kabibig ang ating latest lebak-lebak for the day. Ano ang iyong komento tungkol dito? Oo, maraming nagsitaasan ang kilay sa sinabing it's done deal already. Which is in fact totoo naman. It's done deal already. Tapos na, nandun na si Pangulong Duterte sa ICC. So I'm sure kakayanin ni Pangulong Duterte harapin lahat. Diba? Kakayanin niya yan. Strong ang ating Tatay Digong. So, kailangan niya ng prayers para maging healthy pa siya, para harapin ang kung ano pa ang pwedeng harapin niyang problema, yung kaso niya sa ICC. Yun po, ipapanalangin natin na healthy siya. I think yun ang pinapanawagan niya na manalangin tayo para sa ating bansa at para sa kanya na gabayan at bigyan siya ng malakas na buhay para sabi niya, there's a time for reckoning, sabi ni Pangulong Duterte. So yun lang po mga kabibig ang ating latest lebak-lebak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time.